channel natin guys, marami na tayong natulungan na makahanap ng mabibiling second hand car. Tapos meron din ako mga viewers na meron silang sasakyan at gusto nilang ibenta, natulungan din natin silang makabenta. Pero eto ngayon, yung isa sa pinakamasakit ko yatang maibebenta dahil this time, sarili kong sasakyan ngayon yung ibinebenta ko. Tamang tama guys, itong Ford Everest na nasa tabi ko, ito yung binili ko noon, ito yung nakapangalan sa akin, at ito guys is binebenta ko na talaga. Ford Everest 2017 Titanium Plus. Ito rin yung Ford Everest na in-unboxing ko noon. Tandaan nyo sa video natin, kaya yung in-unbox ko, yung katuparan ng dream car ko, siya rin yung ginawa ko ng video na nagpa-parking mag-isa. Siya rin yung ginawa ko ng video na meron siyang sinusundang sasakyan. Kung ano yung speed nung nasa harapan, yun yung ginagaya niya. Pag nag-stop yun, ay nagpreno yun, pumipreno rin mag-isa yung Everest ko. So ito yun, top of the line. Ang mas mataas na lang dito is yung 4x4 variant. Pero ito, 4x2, 2.2 liter diesel engine, 2017 model. Tara guys, pakita ko muna sa inyo. Dito muna tayo sa loob. Ayan, una nga pala, coding niya, tinakpan ko muna yung plate number, pero ang last digit niya is 4. So Tuesday ang coding nito. Naka-register to until April 2024. Okay. Ang gulong nito napalitan na namin. Napapalit lang last year, kaya mapapansin niyo napakakapal pa nung kanyang gulong. Goodyear ang tatak niyan. Siguro yung gulong ko mga nasa 90% tread life pa. Ayan. Tapos itong may pagmamalaki ko rito guys, kahit 2017 model to, original paint ito, original paint. Okay, so dito tara tayo guys sa loob. Ayan. Okay, kahit Titanium Plus ito at top of the line variant, key-type pa to. Ayan. Makikita ninyo yung ating upuan. Since 2017 model ito, black na yung kanyang interior, tapos yung kanyang upuan, passenger tsaka yung driver parehong power seats na yan. Tapos makikita ninyo, ito guys, syempre as your Jeep doctor, nung binili ko to, directly first owner ang pinagbilhan ko nito. Ngayon, syempre ang masasabi ko, original ang mileage nito. Okay, hindi ako nagpipitik ng mileage, kaya makikita ninyo yung mileage nya. Ito, 72,000 na ang tinakbo ng kotse na to. Nung nabili ko to, nasa 69,800 ata. So wala pa akong 3,000 na nagagamit to. Wala pang 3,000 to itong naitakbo. Makikita niyo yung kanyang infotainment. Ito, yung kanyang infotainment, touchscreen na rin yan. Meron na rin yung navigation, syempre. Okay, tapos ito yung button na nagpa-park mag-isa, yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan. Tapos syempre, ito, sunroof. Yan. Okay. Ayan. Makikita nyo kung gaano kalinaw yung aking salamin. Kahit na naulan na nito na isang araw. Ayan. Buksan na rin natin yung isang curtain nya. Ayan. Gumagana lahat ng electronics nito. Pati yung upuan ng pati yung upuan ng ating passenger gumagana. Pati power fold. Gumagana yan. Ayan guys. Okay, gumagana yung power fold natin. Tapos, syempre, ito pa. Ito isa sa maganda sa Everest, yung kanyang illumination dito. Pagdating naman dito sa ating second row, kaya makikita ninyo yung ating second row seat. Alaga. Ayan. Ganyan ka ayos itong Ford Everest na to. Kaya nung nakita ko rin to, nung time na naghahanap ako ng Ford Everest, pagkakita ko nito, binili rin namin agad. Hindi na namin pinakawalan. So dito naman tayo sa third row. Okay. Siyempre, since Titanium Plus, pinipindot na lang, umaangat na ng kusa yung kanyang pinto. Power lift gate ang tawag natin dyan. So yung power lift gate, tatlong ways para mabuksan nyo yan. Pwede sa button nya, pwede sa remote, tapos meron din siyang switch doon sa may driver para mabuksan yung ating pinto. Ngayon naman, third row. Third row, siyempre, power seat din. Ayan. Gumagana ng maayos yung ating third row seat. Pag kailangan nyo ng space, tutuin nyo lang ulit. Ayan. Diba? Tapos, ating reserve tire. Medyo nakikita ba nila? Reserve tire natin, yes, used na yung reserve tire natin, pero makapal pa yan. Siguro mga nasa 70%
Tread Life pa yan. Tapos makikita nyo rito sa paligid, kahit dito sa likuran, original paint pa yan guys, okay? Tapos pindutin lang natin dito para sumarado. Naman, para makita nyo rin dito sa passenger side, ayan, kagaya na sabi ko kanina, yung ating passenger side, naka power seats din. Ayan. Okay. Ito yung ating Ford Everest. Tapos, ang kagandahan sa Ford Everest, lahat ng pinto merong unlock and lock button. Kahit mga pasahero ninyo, pwede nilang i-unlock. Ayan o. Ayan. Meron silang lock and unlock button. Tapos lahat ng bintana, naka-automatic. Pwedeng isang pindot lang, bubukas na. Isang hatak lang, sasarado na. Okay. Tapos meron din dito, syempre, kung nakikita nyo yan, 220 volts outlet yan. Okay, basta kahit anong 220 volts na appliances, basta wag lang lalampas ng 150 watts, pwede rito. May controls din ng aircon ng mga passenger ninyo at meron na rin ditong cigarette lighter socket para sa mga gustong mag-charge. Okay, so makikita nyo rin dito yung napakaganda nating emblem, Everest. Naka daytime running light na rin yan. Tapos dito nga pala guys, ito pa 2.2 liter, basta 4x2 na automatic transmission, 2.2 liter diesel engine, 4x2 lang yan. Tapos dito sa loob, ito yung isa pang pindutan ng ating power lift gate. Pag pinindot nyo yan, bumubukas yung ating lift gate sa likod. Ayan, pindutin nyo lang ulit, sasarado na yan. Yan. Okay. Pagandahan pa rito guys, kahit second hand to, dalawa ang original key nito. Nasa bahay lang namin yung isa. Ngayon, syempre hindi ko na masyadong i-build up itong unit ko. Okay, sa mga gusto na ipa-check itong sasakyan ko, pwede ninyong ipa-check kahit kanino. Pwede ninyong dalhin sa kasa ng Ford para malaman ninyo kung good condition yung car. Kasi ayoko nang i-build kasi baka sabihin ng mga bashers yan, syempre unit mo yan, i-build mo yan, diba? Hindi mo sasabihan ng issues. Ganito na lang guys, I'm transparent. Kung gusto niyo, dalhin nyo sa kasa ng Ford, ipa-check nyo yung mileage, ipa-check niyo yung condition ng car, diba? Kung gusto niyo naman, ipa-check nyo kay Master Garage, meron siyang kasa, meron yata siyang talyer dito sa Quezon City. Kung gusto niyo ipa-check kay Easy Works, wala rin problema. Kung gusto niyo paluwasin si Matt Garage, ayan, kaibigan din natin si Matt Garage. Matt's Mechanic pala, Matt's Mechanic. Kaso nasa Mindanao si Matt. Pero kung gusto niyo na ipa-check sa kanya, pwede kung mapapaluwas niyo si Matt dito para magkita rin kami. Walang problema, ganun ako ka-transparent. Ngayon kung ano yung makikita nilang issue sa sasakyan ko, walang problema, sabihin nyo lang sa akin, diba? Ganun ako ka-transparent. Kasi hindi ko i-build yung sarili kong unit. I-check nyo na lang, scan nyo, test drive nyo, lahat ng electronic nyan, adaptive cruise control, yung tawag doon mami, pre-collision assist, gumagana, yung parking assist, yung mismong nagpa-park, ito mismo yun, yung ginawa ko ng video. Kung issues ang hahanapin ninyo, actually, syempre sa second hand car, hindi na iwasan yung mga minor scratches. Alam ko meron ako rito Dito ata mami. Actually, hindi nga yata nila makikita. Ito. Hairline scratch na yan. Yan, nakikita mo niya ba? Yan, actually, kung hindi ko nga ituturo, hindi nyo makikita. Ito kasi dumi lang to. Dumi lang to, nabubura Pero ito, ano yan, hairline scratch yan. Yan. Actually yan, issue yan. Para sa inyo, issue na yan. Okay? Saka ito, isa pala. Yung sa handle. Actually, nung nabili ko to, ganito na to. Naputol ata nung first owner, tapos kinabit siguro nila. Hindi ko alam kung anong ginamit nilang pangkabit. Pero matibay naman yung pagkakagawa nila. Tsaka, kung yan lang naman ang issue ng isang sasakyan, overall good condition naman, ba't pa natin palalakihin, di ba? Pero kayo nang bahala guys, kung ano man yung makikita ninyo. Sa mga magiging interested, always kontakin nyo lang ako sa cellphone number ko dyan, yung nakikita nyo sa inyong screen. Tapos schedule natin ng viewing itong aking Ford Everest. Salamat po.